Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Pro TV. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Grabe, ang aking subscribers ngayon ay umabot na siya ng 1,600. Maraming salamat sa inyo at saka yung mga nanood at saka yung mga nag-comment. Maraming salamat. So ngayon, ipa-follow up natin kasi kagabi, ipinakilala natin si Congressman Bernadette Herrera na isa pala siyang reporter ng UNTV. Kanyang ginawa, siya mismo ang founder. Siya nga ang gumawa, siya ang founder. Okay, so viral siya ngayon. Maraming nag-upload ng nangyaring session sa Congress at super sikat na siya at ang iba ay nagsasuggest na kumandidato na siya maging isang senadora. Ang ginisa nila si Sara, nandun sila. Pero dito, sa plenary, siya naman yung nagisa. At in fairness, maraming mga tumutulong sa kanya maghanap ng mga isasagot. Kasi maraming mga katanungan na kailangang sagutin niya ng tama. Pero nakikita natin na utal-utal siya, parang wala siya sa sarili at lumilingon pa siya sa labas at minsan sumasagot na siya ng hindi naaayon sa batas. Yung kagaya yung, kasi ang mga tanong niya is all about the funds. Kasi si Madam Stella, siya po yung sponsor ng budget sa 2025 na merong 6.3 trillion. Imagine, ang laki. Sobrang laki. Sobrang laki kasi marami na tayo at saka syempre may kurakot pa kaya malaki. Yan, ito na nga. So, si Congressman Herrera, ang unang tanong niya ay tungkol sa solo parent. Kasi merong siyang batas na ipinasa sa solo parent. So, yung tinatanong niya doon, kung yung mga nakukuhang mga benepisyo ng mga regular workers ay nakukuha din ba na mga solo parent, maging regular man sila o hindi. So, yung sabi ni Madam Stella na hindi daw kasi wala silang mga ganito, ganyan, hindi kagaya ng Civil Service Commission pala. Okay. So, yung ipangalawa naman niyang tanong ay tungkol sa tawag nito, savings. Bakit daw noong 2015 meron pa namang report, bakit nung dumating na hanggang sa 2016, 17, 18, walang report at simula na naman sa new mga 2020, ganon, 22, 23. Bakit daw? So, tinatanong niya kung nasaan kasi ngayon wala daw report at hindi nila makita kung nasaan ang pera. So, alam niyo na kung nasaan, Congressman Madam Herrera. Alam ni Madam Kimbo kung nasaan yan. Andun na sa kanyang Hermes. Andun na sa kanyang mga brooch. Wala siyang brooch dito na in fairness. Simple ngayon si Madam Stella. Wala siyang brooch na Chanel. Pero meron pa siyang hindi ko nakita kagabi. Ngayon, kasi nung nagtanong yung ibang mga kongresista, ay tumayo siya. So nakita ko, wala siyang brooch. Pero nandun pa rin yung kanyang relos. Hindi natin alam kung yun ba yung relos na 4.5 million. Hindi natin alam yun. So dito, may mga nag-comment. Sabi dito, sabi nila, parang stress na yata sa mga balita ngayon dahil sa luxury life niya na public. Tama. Na si Madam Kimbo pala, Stella, ay tinurn off niya yung teacher Stella Kimbo, tinurn off niya yung comment section. So, hindi na pwedeng mag-comment doon. So, dito sabi, Madam Chair, si Madam Speaker, she not listen to you. She not listen to you talaga. O, diba? Dito sabi naman, ayusin mo Kimbo, billion nasa flood control, tawa pa more. Kasi nga patawa-tawa siya kaya yung iba hindi nagustuhan yung kanyang pagtawa. So, sabi ito, gawan nyo naman ng specific date at effectiveness ng project na ginagawa. Billion yat at pera ng bayan. So, ang comment na to ay dun yun sa kay Madam Arlene Brosas kasi siya yung nagtanong sa mga flood control kasi binabaha na sila. Sabi ng iba na kaya daw ang Metro Manila ay binabaha dahil si Pastor Kibuloy ay nandyan sa inyo at naiwan or nawawala yung remote control. Pag hindi nahanap yung remote control, hindi titigil ang pagbabaha. Wala, joke lang. Okay. So, dito naman,
Pinaghati-hatian na ninyo pa, kunwari pa, masahol ang corruption ni BBM. In Philippine history, 2 years pa lang, sa posisyon sang katutak ang corruption. Pag-abutin pa ito sila ng 2028, bagsak ang Pilipinas 200%. Oh, ayan, nilagay pa ng 200%. Ito naman, binangga ng barko ang flood control. So, yun, yung mga katanungan. So, dito tayo mag-focus. Tapos na sa budget, na tawag nito, savings ng gobyerno. So, merong katanungan na pangatlo ay tungkol sa earmark. Mga Kapinoy Crew TV, mga kapatid, mga kabayan. Hinanap ko talaga, ano ibig sabihin ng earmark? Ear ba yun na tenga? So, ear nga talaga as in. So, ang ibig pala sabihin ng earmark, meron akong babasahin dito para sure na hindi ako mag-guess kasi baka ako magkamali. So, ito yung earmark. Meron pa ditong nilagay na picture ng isang baka na may sinabitan siya ditong ng tag ng earmark. Ilalagay ko to sa video ko. So, ang tawag dito, earmark is to put money aside for a specific future purpose to mark the ear of an animal. Yun dito. So, halimbawa, may mag-asawa, sabi, let's earmark that money for our new giant smart TV. So, para siyang alkansya ang earmark pala, mga kapatid. Pero ang earmark ay hindi lang pala to ginagawa sa Pilipinas, kundi sa USA din. So, sinasabi dito na, what are earmarks in an appropriation bill? So, sabi dito, earmarks also known as congressionally directed spending or community project funding. So, kung ang isang kongresista, meron siyang gustong pagpunduhan, magkakaroon siya or mag-request siya ng earmarks na ang pera na ito para sa'yo, para pang earmarks mo. Ganon. Sabi dito, allow legislators to allocate funding to specific project in their jurisdiction. So, halimbawa, si Tambaluslos, congressman siya ng Leyte, so doon lang yung kanyang funding at doon yung earmarks niya gagamitin. But, pansamantala kung ang project na yan ay hindi pa ginagawa, ang pera na yan, yun ang tinatanong kung saan napupunta. So, sabi ng pakinggan natin yung kanilang valedictorian. Ito. Question refers to, dito na ako sa, alam naman ni Madam Sponsor ito, yung tungkol sa earmarked revenues. Madam Speaker, sa pagkakaintindi, can you define earmarked revenues through you, Madam Speaker? Okay. So, tinanong niya si Madam Speaker, can you define what is an earmark? Iba yung definition na ng earmark niya. Ang sabi niya, ilagay daw sa ilagay daw sa bangko, halimbawa yung 100 mo, yun ang sabi niya. Pero dito hindi. Hindi mo ilalagay sa bangko ang earmark. Dapat ang earmark, ang pera na yan ay nandyan lang. Kasi pag oras na ginamit mo, pag oras na bumili ka na, dito napakasimple lang. Ito ay savings, sabi dito, let's earmark that money for our new giant smart TV. So, ibig sabihin, yung pera, halimbawa, yung sahod ko, kukuha ako ng 5,000 kasi gusto ko bumili ng television. So, isi-set aside ko dyan. Pero hindi ko yan gagalawin kasi para sa bibilhin kong smart TV yan. Or sa iPhone. 5,000 lang iPhone, mura. So, yun ang earmark. Pero yung kay Madam Stella, sabi niya, kung meron kang 100 pesos, ilalagay mo sa bangko. Pagkatapos, kung gusto mo siyang kunin with all the interest, ay pwede mo siyang kunin anytime. Ang problema dyan, sabi ni Congressman Herrera, pag na-bankrupt yung bangko, may makukuha ka pa ba? Di wala na. So, ito dito nakalagay na para siyang savings, para siyang pera na talagang para dyan na hindi mo siya pwedeng kunin. Kasi oras na kinuha mo siya, tas gagamitin na para sa particular na bagay, na project, wala nang makukuha, walang magagamit. Yun ang katanungan niya sa pakinggan natin. Nagtagal si Madam kasi humingi pa siya ng tulong kung paano niya sasagutin. Yan. Earmarked revenues, Madam Speaker, are identified revenues required by law to be used for designated activities, benefits, or purposes which can be either classified as use of income or special account in the general fund or SAGF. Nung po nag-interpolate tayo, sinabi po sa akin
that the cash isn't available because the cash is Teka lang. being used. Yung definition na kinuha niya, hindi sa kanya. Nasa Google din. Okay. Kagaya sa akin ng Google din. Sige nga. Madam Speaker, Madam Sponsor, tama po ba na pwedeng gamitin ang earmark revenues ng national government wherever it pleases? Tama ba? Yes or no? Yes or no? Ang practice po ng natin. But Hindi let's siya say, sumagot. Madam Speaker, yung tanong ko po, Practice hindi ko daw. practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law? In the law. Mahilig siya sa batas. In the law. May law talaga. Palingon-lingon na si Madam Madam. Speaker, if I may be allowed, Yes. parang po siyang, if I may use a comparison, parang pong kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Hindi. Habang hindi natin Hindi kailangan siya. yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng Ganun po bangko siya. yung pera Dapat natin. At ibibigay. any point in time that we want it, it must be available. So ganun po ang konsepto ng earmarked revenues. Hindi, Congress earmarks a certain Hindi nga ang earmarks revenue talaga ay nakasit aside na pera na hindi mo siya pwedeng galawin sa ibang proyekto dahil dyan lang talaga siya. Kasi pag ginalaw mo siya, it's impossible na pwede mo siyang maibalik kasi nga nagamit mo na siya. Hindi ganoon, Madam Stella. Tapos yung sinabi na sa bangko, hindi nga pwede sa bangko. Kasi nga, yung 100, i-deposit mo, hindi mo yan makukuha 100 lang yan. Na, kailangan pag nag-open ka ng account, 500. Tapos yung 500, hindi doon sa ATM, bayad. Yan, wala ka nang makukuha. Hindi ganoon. portion, inokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer, habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government kasi po ang pangongolekta ng buwis hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga PH, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Madam Speaker, saan po nakasulat na gano'n ang ibig sabihin ng earmark revenues? Patay Na ka. pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa. Patay ka. Kasi malinaw naman po, earmarked accounts and funds are not, the legal basis of an earmark revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmark revenue may batas. At Yes. walang blanket authority doon na sinasabi Yes. pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang pagkahanap ng legal basis mula umpisa. Asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na Hindi. in-earmark natin for another thing? Kasi yung cash naman, hindi pa ginagamit ng ahensya. So hiramin ko muna. Paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung di na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao, ginamit mo ang pera na hindi para doon? Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Yes! Ang tawag It's po dun sa true. libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko, ano pong batas ang nagsasabi Patay ka na pwedeng dyan. gamitin pangsamantala ang earmark revenue? Wala! Natamemis siya, Madam Stella. So, hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po yun. Yung pera. Hindi revenue nga, Madam earmark Speaker, nga Ang saan po revenue. sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency
para sa isang bagay na naka-earmark. Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Yan, Pero sabi para sa niya, wifi. yung cash na to nawawala na kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Tama. Madam Speaker, una sa lahat, napag-usapan na natin ito at maliwanag naman na at any point in time na kailangan na ng DICT ng additional funds para sa free wifi, they may request. Example lang yun. Maliwanag po yun. Example lang yun. Halaka. Wala na. So lahat po yun ay pwede. So, Pwede sa kanya. yun ang sistema po ng See? Di maganda ang paggamit scheme. ng accounts sa special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung meron pong legal question ang ating kagalang-galang na B.H. Herrera, nandito naman po ang DOJ, Judiciary, pwede po siyang magtanong ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ because that is really beyond us. Hindi po ako hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Hala! Yun ay pwedeng hingin sa DOJ, Hala! Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor. we are the power of the purse here. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in-earmark natin, mahirap po na ginagamit, tapos pag kailangan na, sasabihin mo, pag kailangan na, nandyan. Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba, tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, Yan, nag-isa na. pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na nalat ng Kongreso para sa isang particular na bagay? Hindi nga. Hindi Hindi. po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Hindi pwede. Anong difference ito dun sa DAP? Yon. Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay Hindi na niya cash ma-defend. management by the national government. And this Hindi. is under No. Executive Order number 449. No. Yan po ang mandato ng Earmark ating is an national earmark. It's the treasury. money So, allocated for kung, something meron specific pong, purpose. legal question na gustong pang talakayin ang ating kagalang-galang na Ano PH ka Herrera, dyan? Ano ka na? ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court. Wala kung, kang matanong gusto dyan, niyang- ano? kung gusto niyang talakayin pa ito. But as far as we are concerned, at any point in time na hihingin ng ahensya, ang earmarked revenues na yan, dahil maliwanag po, mas maliwanag pa sa alas 8 ng umaga, ang balanse nila, ay demandable po yan. Madam Speaker, hingin-hingi po maliwanag sa tirik ng araw yung balanse. Alam mo yun. Hindi maliwanag kung magkano Hindi. ang balanse ng mga earmarked revenues dahil natatraffic sa Bureau of Treasury. Yan. You and I both know that. Natatraffic ang kanilang balanse sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera tapos naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Madam Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. Dahil at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So bigla tayong we earmark this certain, in-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto nating i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Yeah. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya,
then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they Yes. have the control eh. If you have the control, diba? Kunwari ikaw ang may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi. Tapos may humihinging ahensya sa'yo. Kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're Ginamit making use na. of the cash available. Yes, true. Maganda lahat yan, Madam Speaker. But again, ang end balance halimbawa as of June 30, 728.85 billion pesos. So malaking amount of funds. Isipin na lang po natin kung lahat po ito ay binagsak natin ngayon, lahat sa mga ahensya, sa totoo lang po, mabibilaukan silang lahat. Hindi nila kaya Tawa. ma-absorb lahat ito. So may ganun Ano, din na mabibilaukan? problema. So that is actually part of the mandate of our National Treasury, part of the mandate of the DBM. But taim Kailangan timbo. nilang i-manage yan. So, You cannot answer the cannot question, just yes or no lang. flood, Pwede bang gamitin? all Yes or of no? these agencies with cash. So, yun po, that's how we understand the cash management mandate of these agencies, Madam Earmark. Madam Speaker, po. cash management does not mean Earmark. gagastusin mo yung pera pag hindi ginagamit. There's a difference, Madam Speaker. Yeah. I never said na i-flood natin ng agencies. I'm just simply saying, you cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project. Correct. Kasi sinaad natin sa batas. Mm-hmm. Pero again, I did not say na i-flood natin sila. But I'm saying, tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet ng isang batas Mm. na hindi pwedeng gamitin? Malinaw po ang batas. Bawat section, andito po yan, makapal po yan eh. Ilan ang earmarked revenues natin? Nakaspecify doon, nandun lang siya pwedeng gamitin. so Very again, specific. Alam ko po yung sinasabi niyo yung one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? Ala, isang what tanong. is the question? Yung one fund concept, because yan po yung sanina sinasabi niyo na ito yung cash management, may one fund concept, na yun ang sinasabi ng DOF na dun ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinanggalingan ng one fund concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Patay. Peace and light in the body, Madam Speaker. Galing po yun sa Presidential Decree Ala! 17. Presidential Decree pa yon during the time of President Marcos. Na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po dong nakasulat any mention of earmarked revenues. At since 1977 pa po yung Presidential Decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman nating lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin. So, yun. Hindi nasagot ni Madam Kimbo. So, yung lang po, alam na natin kung anong ginagawa ng mga kongresista. So, buti ito siya, grabe talagang kinalkal yung mga pondo na hindi nagagamit. Kasi yung earmark nga, isinet aside sa particular na project, pero habang hindi pa ginagawa yung project na yan, yung cash doon lang, wag mong gamitin. Yung question, ano lang naman simple, yes or no. So, hindi siya nakapagsalita sumagot ng yes or no. So, yung ginawa nila kay VP Sara ay ginawa din sa kanya. So, ganon sila. Sa Senado, nagigisahan sila. So, alam na nila kung ano yung mga pinagagawa nila. So, yun lang po. Maraming salamat. Ay, alam niyo na kung ano ibig sabihin ng earmark. So, yun lang. Bye-bye! Spent all my life holding